Nakipagtalik na ba kayo sa taong hindi kayo mahal? Akala ko, mahal na mahal akong asawa ko. Sa loob ng isang taon. Nalulunod ako sa tamis ng aming bagong kasal. Kahit na, Oy, tingnan nyo. Paano ba nakuha ni Xiao Lu ang ganyang katawan? Ang ganda. Nga. ganon din ang tingin ng mga kapitbahay ko. Ay, ang gwapo talaga ng binata na yan. Ay, yan. Paano mo nahanap ang asawa mo? Ang ganda ng katawan. Kung hindi dahil sa tatay mo, paano ka makakapag-asawa ng ganyan? Ganyang kagandang lalaki? Si Xiao Lu sa ganyang kondisyon, pwede siyang maging mayamang mapapangasawa. Nga, tingnan mo ang katawan, ang mukha. Hindi nalalayo sa artista. Yan. Dapat ingatan mo siya ng mabuti. Ay, yan. Anong nangyari sa'yo? Nagalit ka ba? Hindi. Hindi naman sila nagkakamali. Pumayag kang pakasalan ako para lang magbayad ng utang na loob sa tatay ko. Huwag kang makinig sa mga pinagsasabi nila. Kusa kitang pinakasalan. Kumuha ka nga ng damit ko. May ide-deliver ako mamaya sa Juan B. Road. Malaking kliyente sila. Hindi maganda kung pupunta ako doon na amoy pawis. Sabi mo ang laking kumpanya nila. Bakit niya nagustuhan ang maliit nating tindahan? Ano ba talaga ang habol niya? Masama bang kumita ng pera? Nga. Sige na. Bilisan mo, hanapan mo ako ng damit. Inom lang ako ng tubig, alis na ako. Psych. Manloloko. Ang iyong ama ay pumanaw para iligtas ako. Apa, huwag kang umalis pakiusap. Atawad. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala kanya sa akin. Huwag kang mag-alala. Pakakasalan kita. Buong puso kitang pinakasalan. Pinakasalan mo lang ako dahil sa utang na loob. Kailan mo pa gustong makipaghiwalay sa akin? Yan. Hindi ka ba masaya? Hindi naman. Hindi ba't may ihahatid ka pa? Sige na, bilisan mo. Seg. Luho. Matagal mo na bang balak makipaghiwalay sa akin? Sino yan? Ang ganda naman ng serbisyong Teng Yue. Pati nag-deliver, inililipat pa ang sasakyan. Ang taong yan. Bakit nakasando lang siya pumasok? Hindi ba't bawal pumasok kung hindi maayos ang pananamit? Nga. Luho. Kung hindi lang dahil sa lingguhang pulong tuwing Martes, nagtataka na nga ako, ikaw ba talaga ang tagapagmana ng Tenyu? 2 taon kang nagpanggap na kargador, hindi ka ba nagsasawa? Seryoso ako sa kanya. Seryoso. Seryoso ka pero nililihim mo pa rin sa kanya. Mag-ingat ka, baka isang araw, kapag nabuking ka. Paano ka na? Napirmahan ko na ang divorce agreement. Kung gusto kong iwan siya, pwede akong umalis anumang oras. Hayaan mo siyang umalis. Hindi ako naniniwala. Alam mo naman. May childhood sweetheart siya noon. Hindi ako ang gusto niyang pakasalan. Pinakasalan ko siya dahil sa utang na loob. Ang paghihiwalay. Ang huli kong magagawa para sa kanya. Nandito ako para sabihin sa'yo. Bumalik na si Kinyin. Ang babaeng iyon at ang kanyang childhood sweetheart, ikaw at ako, ito ang pinakamagandang wakas. Luho, ang desisyong hindi mo kayang gawin, ako ang gagawa para sa'yo. Para bumalik ang lahat sa dati. Boss, Ay,
Bakit ka nandito? Siyempre, para makita ang babaeng umagaw sa'yo. Pero marami namang paraan para makabayad kang utang na loob. Bakit kailangan mo pang pakasalan siya? Alam mo, sa paningin ng iba, tayo ang magkasintahan. Iyan ay guni-guni mo lang. Dapat nagkatuloy ka sa pagpapagamo sa ibang bansa. Wala akong sakit. Mahal na mahal lang talaga kita. Ako. MS Kinyin, respetuhin mo ang sarili mo. Ang mga kamay na ito dapat pumipirma ng bilyong-bilyong kontrata. Hindi nagbubuhat sa supermarket. Wala kang pakialam. 10 taon na tayong magkasama. Ang mga magulang mo, pati na rin ang mga shareholder ng kumpanya mo. Hindi papayag na makasama kang isang babaeng hindi nyo ka-level. Magkasama. Ako ang magdedesisyon kung sino ang papakasalan ko. Wala kang pakialam. Huwag mo na akong hanapin uli. Asa ka. Lumayo ka kay Suyan. Impossible. Hello? Ikaw ba ang may-ari ng Xiaoyuan Supermarket? Opo. Sino po sila? Pwede niyo po ba akong padalhan ng ilang galon ng tubig sa address na ito bukas? Walang problema. ₱1,000 ang pumasok sa wallet. Hello. Ang halagang tubig ay 500. Sobrang bayad ka. Paki-accept ang friend request ko. Ibabalik ko ang sobra mong bayad. Bakit ka na naman inateking allergy? Sinong nagtatrabaho ng mabigat? Katulad mo na ang balat ay napaka-sensitive? Hindi naman sensitive. Lalaki ako. Nagsasalita ka pa. Alam mo ba noong dumating ka rito, ang mga kapitbahay ay nagtatanong kung kaninong mayamang anak ka? Tingnan ko, may allergy ka pa ba sa ibang parte? Naku talaga. Lahat. Bakit mo hinuhubad ang gamit ko? Nakakainis ka. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Hindi na. May amoying pabangon babae. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng guluhin ngayong buwan. Dahil sa babaeng yon, ayaw mo na akong hamakan? Nitong mga nakaraang araw, ikaw ba ay? Yan, magpahinga ka na muna. Pupuntahan ko lang ang order list. Maligo ka muna bago matulog. Huwag kang magpuyat. Nga pala, may nag-order ng ilang galon ng tubig. Pakidala mo na lang. Ngayon na. Nasaan? Nasaan? Nasa cellphone mo na. Hotel. Yung nag-order ng tubig, may aring hotel. Bilisan mo na at ihatid. Sige, alam ko na. Bakit ngayon ka lang dumating? Nagmamadali na ang mga shareholder. Oh, Boss Lou. Iba ang estilo mo ngayon ah. Ano bang nangyayari? Bakit ang dami ninyong kumunta para lang makita ako? Boss Lou. Kahit na ang pagpapakasal mo o hindi at kung sino ang pakakasalan mo ay personal mong bagay. Pero kapag naapektuhan na ang kumpanya, hindi na yan personal na bagay. Ang isang pamilya na may masaya at matatag na imahe ay makakakuha ng mas maraming tiwala. Para mas umangat pa ang kumpanya. Ay, Boss Lou, ano ba talaga ang iniisip mo? Hindi naman kami iba sa'yo, di ba? Ang pagpapakasal natin, yon ang pinakamagandang desisyon. Mga shareholders, pagdating ang kasal, dapat kayong lahat ay dumalo. Siguradong pupunta kami, sigurado talaga. Kinyin, ang posisyon ng MRS Lou, hindi kailanman magiging sa iyo. Boss Lou, sa posisyon mo, maraming bagay ang hindi mo pwedeng gawin ayon sa gusto mo. Bawat desisyon mo ay may kinalaman sa interes ng kumpanya. Alam kong nag-aalala kayo. Pagdating ng panahon, bibigyan ko kayo ng paliwanag.
Namiss ko si Papa. Ang araw na namatay si Papa, iyon din ang araw na una tayong nakita. Binata, hindi ako nagsisisi na niligtas kita. Umaasa lang ako na mapagbibigyan mo ang isang hiling ko. Tito, sabihin niyo po. Ano man po yan, papayag ako. Mayroon akong anak na babae. Umaasa ako na alagaan mo siya. Kakatapos lang niya sa kolehiyo. Hindi ako mapakali. Tito, At saka, ang sakit niya. Sana huwag mong sabihin sa kanya. ipinapangako ko po sa inyo, poprotektahan ko siya para sa inyo. Hindi ko hahayaang apihin siya. Sedge, Pa! Huwag mo naman akong iwan mag-isa, Pa, please? Yan. kailangan mong mabuhay ng maayos. Pa! MS Sue. Makikiramay po ako. Ang bilis naman ng panahon. 1 taon na tayong kasal. Yan. Gusto mo ba ang buhay natin ngayon? Ayaw mo bang subukan ang ibang buhay? Gusto ko ang buhay ko ngayon. Nandito ang mga alaala ni Papa at ikaw. Ayaw kong umalis dito. Naku, amoy pabango na naman. Yan, kung sakali lang na isang araw, dahil sa akin, magbago ng husto ang buhay mo, magagalit ka ba sa akin? Magagalit talaga ako sa iyo. Kaya ganito na lang muna tayo. Huwag na nating baguhin, okay? Sige, susundin ko lahat ng gusto mo. Congratulations. Magiging nanay ka na. Oh. MS Sue, pwede ba tayong magkita? Address. Nandito ka na. Ang tagal kitang hinintay. Kung hindi ka panatag, pwede ka nang umalis ngayon. Anong ibig sabihin ng video na pinadala mo? Huwag mo na akong hanapin pa. At saka, lumayo ka kay Suyan. Suyan, nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako, hayaan mo kaming maging magkasama ni Luhuo, okay? Hindi mo ba siya kayang palayain? Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Kami ni Luhuo ay magkababata. Dapat ikakasal na kami. Pero ang tatay mo, ginamit niya ang utang na loob, pinilit niyang pakasalan ka ni Luhuo. Imposible. Hindi ganoon ang tatay ko. Kung gayon, bakit niya? Pinakasalan ni Luhuo ang isang babaeng hindi niya kilala at wala ka pang anumang pag-aari. Alam mo ba? Para sa'yo, nakipag-away siya sa pamilya niya. Kung wala ka, mas magiging maayos ang buhay niya. Kung ganoon, bakit hindi direktang sinabi sa akin ni Luhuo? Anak kang nagligtas sa kanya. Gusto mo bang maging walang utang na loob siya? Paano pa siya haharap sa tao niyan? Kaya ito lang ang paraan niya. Ito lang ang paraan niya para makabayad. Kaya ba niya itinago ang divorce agreement na pinirmahan niya? Hindi. Hindi ako makikipag-divorce. Walang silbi ang pagtakas. Patuloy niya akong kinokontak. Nagkikita kami gabi-gabi. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal. Kami ni Luhuo, patuloy kaming nag-uusap. Nagkikita kami araw-araw. Yan, nandito na ako. Yan, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo?
Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ginulat mo ako. Amoy pabango niya. Gayon saan ka galing? Naghahatid ng order. Ano pa ba? Pero bakit? May amoy kang pabango ni ba? Ha? Nadikit lang siguro. Ang dami kong nakitang tao ngayon. Ayokong amoy na yan. Maligo ka. Say, maliligo ako. Kung totoo ang sinabi ni Kinyin, bakit walang record ng komunikasyon sa cellphone ni Luhu? O kaya, sinadya ni Luhu na burahin ang mga ito? Kumusta? May amoy pa ba ng pabango? Magsuot ka na lang damit. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Bakit ko sasagutin ang spam call? Talaga? Ako na ang sasagot. Sisiguraduhin kong hindi na siya mangangahas tumawag ulit. Gabi na, hindi pa rin tinapahinga ang tao. Huwag ka nang tumawag uli. Huwag ka nang tumawag uli. Okay na ngayon. Yan. Gabi na, magpahinga na tayo. Psych! Deti sinabi mo, gusto mong baguhin ang paraan ng pamumuhay mo. Naisip ko lang. Kung magkakaanak tayo, ayos din naman. Yan. Hindi pa ako nagsasawa sa ating dalawa lang. Hindi ba't medyo maaga pa? Saka, sa totoo lang, hindi rin ako mahilig sa bata. Ang tungkol sa bata, pag-usapan na lang natin yan sa ibang araw, okay? Dahil ba hindi mo ako mahal? Kaya wala kang inaasahan? Psych! Magpahinga ka na ng maaga. May hemophilia siya. Hindi mo ba alam? Sa hinaharap, iwasan mong masugatan siya o magdugo. Kung hindi, madali siyang magdugo ng walang tigil at mapanganib sa buhay niya. Lalo na kapag nanganak siya. Sa pagbubuntis at sa katawan niya, kailangan ng labis na pag-ingat. Yan. Hindi ko kayang ipahamak ka. Hoy! Yan. Alis na ako para mag-deliver, ha? Psych! Aho! Napakabait ko kagabi. Sinabi mo huwag akong mag-text kaya hindi ako nag-text. Kung gagawin mo ang mga maliliit na bagay na yan, mas lalo lang kitang kamumuhian. Napakabait ko na nga. Kung hindi, si Srian ay matagal nang nawala tulad ng mga babaeng nagkakagusto sa'yo. Maglakas loob ka. Tingnan mo kung sino to. Luho. Luho. Yan. Yan. Ito na naman ang amoying pabango na yan. Ikaw at siya, hindi ba ito ang unang beses na nakita kayo? Deti, ang amoy mo noong inatek kang allergy. At kagabi, siya rin ang nakita mo, di ba? Hindi. Ikaw at si Kinyin ay matagal nang makakilala. At patuloy kayong nakikita. Tama ba? Kilala ko si Kinyin, pero hindi kami gaya ng iniisip mo. Kami. Kung gayon, bakit kagabi hindi mo sinagot ang tawag sa harap ko? Ayaw mong magkaanak dahil din sa kanya, tama ba? Paano mangyayari yan? Wala akong ginawang ganoon. Anumang bagay na nakasakit sa'yo. Psych!
Kung gayon, gusto kong anak. Isang anak na ating. Pwede ba? Hindi puwed. Hindi sa ayaw ko ng ana. Hindi pa lang ito ang tamang panahon. Maaari ka bang maghintay pa? Maghintay pa, hanggang sa makahanap ako ng paraan para malunasan ang hemophilia mo. Hindi ko hayaang malagay ka sa panganib. Buntis ako. Buntis. Yan. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Hindi ba't hinihintay mo lang ang araw na ito para pirmahan ko ang divorce papers? Ako. Yan. Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Huwag mo akong pakialaman. Yan. Hindi pa lang ako handang maging isang ama. Kung gayon, bakit mo sinabing hindi mo gusto ang mga bata? Ako. Nagkamali ako, yan. Hindi ko dapat sinabi yon. Pakiramdam ko lang. Masyadong mahirap ang pagbubuntis. Gusto kong hintayin na bumuti ang pakiramdam mo bago tayo magkaanak. Para sa bata. Magsimula ulit tayo, okay? Hayaan mo akong maging makasarili kahit minsan. Kahit na para sa bata ka lang manatili sa tabi ko. Halika, yan. Pumunta muna tayo sa ospital. Wala namang malaking problema. Sa panahon ng pagbubuntis, panatilihing kalmado ang iyong damdamin. Iwasan ang matinding emosyon. Pagkatapos nito, regular ka na lang magpa-prenatal check-up. Sige po. Salamat, Doktor. Yan. Narinig ko na makatulong ang pag-inom ng brown sugar water. Mas epektibo ang huwag galitin ng buntis kaysa sa pag-inom ng brown sugar water. Bukod pa rito, ang pag-inom ng brown sugar water ay hindi makakapagpagaling sa kanyang nararamdaman. Yan, mag-iingat ako. Munting nilalang, huwag na huwag mong gagalitin ang asawa ko. May ibang tao rito. Ang sanggol ay makakakilala lang ng pagkakaiba sa emosyon ng magulang pagkatapos ng 28 linggo. Masyado pang maaga para sa prenatal education ngayon. Salamat. Dalhin mo itong reseta para kunin ang gamot. Malapit na kaming mag-uwian. Sige po. Yan. Babalik ako agad. Xiao yan. Hindi mo ba nakikilala ang boses ko? Jincheng. Kuya. Si Aoyan, kumapit ka sa akin. Huwag na huwag kang bibitaw, ha? Alam ko, Kuya Jinkeng. Si Aoyan. Pagkatapos mong magtapos, saan mo gustong pumunta? Ikaw? Saan mo gustong pumunta? Gusto kong pumunta sa Linan City. Linan City? Kung gayon, pupunta rin ako sa Linan City. Kahit saan ka pumunta, doon din ako pupunta. Tara na. Xiao yan. Ang Kuya Jincheng mo, bumalik na. Yan. Noong wala ako, ano ang kinag-usapan ninyo ng doktor? Wala naman. Kailangan lang daw ng regular check-up. Sige, sasamahan kita. Yan. May alam akong napakagandang pribadong ospital. Konti lang ang tao, maganda ang serbisyo, at hindi na kailangan pumila. Bakit pa tayo magpapalit ng ospital? Malapit lang sa bahay ang ospital na to at ang OB-GYN na department nila ang pinakamagaling. Hindi ako magpapalit. Sige, ikaw ang masusunod. Yu Jincheng. Yan, magkita tayo mamaya. Anong ibig sabihin nito? Paano ko sasabihin kay Luhu ang tungkol kay Eugene Cheng? Magsasalos kaya siya? Kuya Jin Cheng. Oh, ang galing naman ng teaming natin. Ako si Eugene Cheng. Ako ang attending physician ni Yan at childhood sweetheart niya rin. Ito ang bahay ko. Mayon, magkapitbahay na tayo. Ako ang asawa ni Yan, at ako ang tunay na ama ng anak niya. Kaya pala galit na galit sa akin si Dr. Yu kaninang hapon. Ito pala ang dahilan.
Bakit hindi mo isinara ang pinto? Gusto mong agawin ang asawa ko. Malayo ka pa para magawa yan. Hoy! Ikaw ang bumiling lahat ng damit ni Luho? Bakit? Ako ang bumiling lahat ng damit ni Luho. Bakit? Alam mo ba na si Luho ay allergic sa ganitong uri ng polyester na tela? Mukhang wala kang alam tungkol kay Luho ah. Yan. Yan. Anong nangyari sa'yo, yan? Ito, kunin mo. Umalis ka. Yan. Inapaalis mo ako. Luho, bakit hindi ko napansin noon na ang kaunti lang pala ang alam ko tungkol sa'yo? Si Kinyin na naman ba ang kumausap sa'yo? Ano ang sinabi niya sa'yo? Sinabi kaya ni Kinyin sa kanya ang pagkatao ko. Ang mga damit na ito, siguradong mahirap suotin, di ba? Ano ang sinasabi mo? Ang mga ito, polyester na tela. Hindi ka ba allergic sa mga ito? Dati sinasabi ko pa na ang arte mo na kung ano-ano ang inaalergiya mo. Kung dahil dito, bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Kasi ikaw ang bumili. Isa pa, ako isang lalaki. Ano ang kinakatakutan ko sa allergy? Baliw ka ba? Itapon mo na yan agad. Huwag mo nang isuot ulit. Sino yan? Yan. Ito ba? Pinagluto kita ng sabaw. Pampalakas ng dugo. Mabuti sa katawan. Doktor ka nga talaga. Ang maalalahanin mo. Halika, tikman mo kung masarap. Yan. Ayos ka lang ba, Kuya Jincheng? Kuya Jincheng, masakit pa ba? Kasalanan ni Luho yan, bigla na lang sumulpot. Kaya katuloy na paso. Ayos lang. Huwag mo nang isipin yon. Ako ang dahilan kaya nasaktan ng doktor. Kaya dapat ako ang magpahid ng gamot. Huwag na. Uwi na lang ako at ako na lang ang mapapahid. Xiao yan. Aalis na ako. Mabuti lang ang intensyon ni Kuya Jincheng. Bakit ka ba nanggugulo dito? Nanggugulo talaga ako. Bakit ba kasi palagi siyang nakikita sa harap mo? Dr. Si Yu Jincheng, normal lang na bisitahin niya ako. At saka, nasaktan ang kamayng doktor. Paano pa siya manggagamot? Hayaan mo na. Wala akong ganang makipagtalo sa'yo. Ako. Hindi ka ba napapagod? Ayos lang po, hindi po ako pagod. Yan. Ang galing mag-alaga ng asawa mo sa'yo. Mukha kang mas lumusog kaysa dati. 8 Lee, buntis po ako. Tama. Masyadong payas yan dati. Gusto kong patabain siya, para maging malusog. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Napakahalaga ng unang 3 buwan ng pagbubuntis. Lalo na, iwasan mong maistorbo ng iba. Manatili ka lang sa bahay at magpahinga ng maayos. Ako na ang bahala sa supermarket. Sige po, susundin ko po ang lahat ng sasabihin niyo. Uwi na po ako. Kuya Jincheng, may kailangan ka ba sa akin? Yan. Hindi ko kayang palitan ang benda sa kamay ko. Pwede mo ba akong tulungan? Kuya Jincheng, paano po ba ito gagawin? Tanggalin mo muna ang benda. Pagkatapos, gamitin mo ang disinfectant. Linisin mo ang suga. At sa huli, pahiran mo ng ointment. Tapos, ayusin mo lang ang benda. Sige po, susubukan ko. Nga pala, Kuya Jincheng, bakit ka biglang nagpasya na bumalik mula sa Linan City? Bumalik ako dahil dito. May taong hindi ko makalimutan. Yan. Bakit mo biglang pinalitan lahat ng contact details mo? Noong namatay si Papa, si Luho ang tumulong sa lahat ng kailangan, nag-alaga sa akin at tinulungan akong magsimula ng bagong buhay. Ang contact details, baka siya ang nagpalit. Taumanhin. Hindi ko alam na si Tio ay. Ayos lang. Tapos na yon. Gaano katagal kayong nag-date ni Luho bago kayo napakasal? Hindi kami nag-date. Iniligtas ni Papa si Luho at bago siya namatay, ipinakatiwala niya ako kay Luho. Kaya nagpakasal kami. Nagbabayad lang ba siya ng utang na loob sa'yo?
Ito ba ang gagamitin? Ako na. Yu Jincheng, huwag mong masyadong abalahin ang asawa ko. Buntis siya at kailangan niya ng pahinga. Direkta ka na lang sa akin. Yu Jincheng, kasal na kami ni Yan. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Ginang Queen, huwag po kayong mag-alala. Siguradong maayos ko po ito. Ikaw? Nga, ni-block mo ako kaya ito lang ang paraan para mahanap kita. Ano ba talaga ang gusto mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Gusto kong makipaghiwalay ka kay Luho. Kung ganun, sabihin mismo ni Luhu sa akin. Pirmahan na ni Luho ang divorce agreement. Pero kapit na kapit ka pa rin sa kanya. Alagang katulad kang tatay mo. Walang hiya! Ikaw ang walang hiya. Si Luhu ang ayaw makipaghiwalay sa akin. Sige, Suyan. Kahit pa pumayag ang pamilya Lu, hindi papayag ang Tengyu Group. Ano ang sinasabi mo? Anong tenue? Kinasal na kami ni Luhu. Bakit pa kailangan pahintulot ng iba? Suyan, hindi mo ba alam kung ano ang Tengyu? Nakakaawa ka naman. Ikaw ang nakakaawa. Mukhang hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Lumabas ka na. Mag-enjoy ka. Sobrang excited ako. Ang ekspresyon ni Luho nang makita ang video. Munting dalaga, sa akin ka na. Yan. Takbo. Yan. Uminom ka muna ng tubig. Salamat, Kuya Jinkeng. Mapahinga ka muna. Ihahatid kita mamaya sa bahay. Yan, huwag kang matakot. Ayos na ang lahat. Ligtas ka na ngayon. May masakit ba sa'yo? Ako, hindi ko rin alam kung ano na ang nangyari sa bata. Ano ang nangyari kanina? Nasaan si Lufo? Luhu, Gen cell therapy. Pangunahing gamutin ang mga tao, malubhang sakit. Pangungunahan ang industriya ng paggamot revolusyonaryong pagbabago. Ang Gen Technology Medicine ay tiyak na magiging trend ng pagunlad sa hinaharap. Ang tenyo namin ay dapat magplano ng maaga. Sa ganitong paraan lamang sa hinaharap, sa loob ng 10 hanggang 20 kaon, ay mangunguna tayo sa industriya. Hello. Ang tinatawagan ninyo ay naka-off. Pakitawagan na lang ulit mamaya. yung tawag ko kanina, walang sumasagot. Gayon naman, patay ang cellphone niya. May nangyari kaya kay Luhu? Hindi yan. Yan. Baka naubusan lang ng baterya ang cellphone niya. Telepono. Hello? Suyan, si Luho ba yan? Hindi na matawagan. Paano mo nalaman? Nasaan si Luhu? Kasama ko si Luho ngayon. Ipadadala ko sa iyo ang address. Kung maniniwala ka o hindi, kung pupunta ka o hindi, bahala ka. Pakiusap, tahimik po muna tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo ninyo sa Strategic Cooperation Dinner ng Tengyu Group. Ngayon, pakinggan natin si Boss Lu para pag-usapan ang direksyon ng pagunlad ng Tengyu Group sa hinaharap. Ang direksyon ng pagunlad ng Tengyu Group sa hinaharap. Sa susunod na taon, ang Tengyu ay lubos na isusulong ang industriya ng medical technology, lalo na ang bahaging ito ng gene therapy. Si Luhu ba yan? Ngayong buwan, makikipag-ugnayan kami sa pinakamalaking Gen Research Institute sa bansa para sa strategic cooperation. Tama. Ang C ng Tengyu Group, Lufo. Ang pinakamahusay na Gen Research Institute sa bansa. Hindi ba yan ang pamilya Qin? Si Boss Lu, hindi pa rin kasal. Sa tingin mo, naghihintay lang siya na pakasalan si Miss Kinyin? Malakas na alyansa yan. Uwi na tayo. Boss Lu, tungkol sa gene therapy, pwede mo bang ipaliwanag ng mas detalyado? Boss Lu, bukod sa laboratorio ni Kinke, mayroon pa ba kayong ibang opsyon? Dahil gustong-gusto malaman ng lahat, ikaw na ang magpaliwanag.
Asawa ko siya. Boss Lou, talagang nakakalimot ka na. Hindi na siya ang asawa mo. Ikaw, Boss Lou, ginagamit mo ba ang posisyon mo para mang-api? yan, ipapaliwanag ko ang lahat sa iyo. Ipaliwanag? Ano ba ako? Para bigyan pa ako ni Boss Lou ng oras para magpaliwanag. Alaga bang iwan mo ang bahay na ito? Bahay? Anong klaseng bahay ito? Napirmahan ko na ang divorce papers. Boss Lou, maghiwalay na tayo. So yan, duty ko na yung gabi. Aalis na ako. Ikaw, paano mo nalaman? Si Kinyin ba ang nagsabi sa'yo? Ano pa ang sinabi niya sa'yo? Kung hindi siya, hanggang kailan mo pabalak lokohin ako? Anong pagbubuntis? Kailangan daw itago? Sa tingin ko, natatakot ka lang na makaapekto ito sa relasyon ninyo ni MS Kin. Kasi naman, lahat ng tao sa mundong ito ay inisip na kayo ni MS Kin ang para sa isa't isa. Iyan ay tsismis lang ng iba. Ikaw lang ang asawa ko. Asawa? Sino ba ang hindi nakakaalam na si Boss Lou ninyo ay single pa rin? Sa mundo mo, isa lang akong invisible na tao. Paano ka magiging invisible? May marriage certificate tayo. Pumirma na tayo sa divorce agreement. Huwag mong kalimutan, ikaw ang unang pumirma. Hindi ako makikipag-divorce sa'yo. Bitawan mo ako. Noong magkasama tayo, hindi mo naman ako gusto. Natatakot ako na pagsisihan mo ang pagsasama natin. Kaya pinirmahan ko na ang divorce agreement ng maaga. Kung sakaling magsisi ka balang araw, pwede kang umalis kahit kailan. Pero buntis ka. Huwag na tayong maghiwalay, please. Boss Lou, hindi mo na kailangang ikulong ang sarili mo sa gapos ng pagtanaw ng utang na loob. Pagkatapos mamatay ni Papa, napangalagaan mo ako ng maayos. Ang ipinangako mo sa kanya, nagawa mo na. Tungkol naman sa bata, alam kong ayaw mo. Hindi ko ayaw. Ganito na lang, dahil biglaan lang naman ang kasal natin. Walang pundasyon ng pagmamahalan. Ganito na lang. Teo, kalimutan na lang natin. Yan. Ang pundasyon ng pagmamahalan na gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Talaga. Yan. Gusto kong makipag-date sa'yo. Ikaw ang may hawak ng divorce agreement. Kung sakaling hindi ka pa rin masaya, maghihiwalay tayo. Yan. Kailangan ba talagang ganito? Hiwalay na tayo. Hindi ka na pwedeng tumira dito. At saka, sabi mo, liligawan mo ulit ako? May nakita ka na bang ganun? Hindi pa nga pumapayag, nakatira na agad sa bahay. Tama si Yan. Boss Lou, ingat po kayo. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kung may problema, ako ang unang tawagan mo. Saya na. Umakyat ka. Ibaba mo ang mga gamit ko. Magkano mo ibebenta ang bahay mo? Sabihin mo lang ang presyo. Hindi ko ebebenta. Yan. Naku po, nabaliw na ang asawa mo. Anong ibig mong sabihin? Bibili lang ako, hindi pa ako pinapapasok? Naninigarilyo ka. Bawal pumasok. Isang maliit na supermarket lang, pinapakialaman pa kung naninigarilyo ako o hindi. Hoy, papasok ako ngayon, anong problema mo? Hindi lang naman kayo ang supermarket dito. Sa ganyang ugali mo, malulugi kayo balang araw. Ako, hindi naman ako naninigarilyo. May sakit ka, nakakahawa. Bumalik ka kapag magaling ka na. Pero wala naman akong sakit at hindi rin ako naninigarilyo. Bakit hindi ako pinapapasok? Pangit ka. Makakaapekto ka sa mood niyan yan. Umuwi na kayo. Ano na naman ang ginagawa nila dito? Alis na ako, di ba? Nag-alala ako sa'yo. Iwanan ko sa'yo ang dalawang tao. Utusan mo sila kahit kailan.
Huwag kang magtrabaho mag-isa. Pero hindi mo rin naman pwedeng pigilan ang mga tao na pumasok. Naninigarilyo siya. Masama sa kalusugan ang second-hand smoke. Paano ako makakapagnegosyo kung ganyan ka? Kikita pa ba ako? Kikita naman. Ako ang bibili. Boss Lou, naayos na ang tungkol sa bahay. Lilipat na ba tayo ngayon? Ano na naman ang ibig mong sabihin dito? Binili ko na ang tindahan sa tapat. Dito na ako mula ngayon. Narito na ang pagkain. Yan. Nagbabantay ka na ng supermarket, nagluluto ka pa, masyado kang napapagod. Mula na yon, mas marami akong lulutuin at ihahatid sa'yo. Mas maganda yan kaysa umorder ng take-out. Bukod pa rito, nagluluto rin naman ako mag-isa sa bahay. Kuya Jincheng, kakainin ko muna ang luto mo ngayon. Pero sa susunod, gusto ko pa rin ako ang magluto. Ayoko rin kasing umasa palagi sa iba. Oh, Dr. Yu, kumain ka na rin. Yan. Si Tita Zhang yan. Siya ang aming gold standard na yaya. Dati siyang nurse sa Obgyn. Magaling siyang mag-alaga ng mga buntis. Kaya, kampante ako na alagaan kanya. Mas kampante ako sa kanya. Hindi ba mas magaling siya kaysa sa iba? Luho, pumasok ka sa bahay ni Yan. Hindi ba dapat humingi ka ng pahintulot niya? Tutal, hindi ka na parte ng pamilyang ito. Yan, kumain ka ng hipon. Maganda sa buntis ang hipon. Yan, kumain ka ng gulay. Sa yutong ito, kailangan mo ng folic acid. May folic acid din ang broccoli. Yan, atay ng baboy. Sa panahong ito, madaling magka-allergy sa seafood kapag nagpapalit ang panahon. Kumain ka pa. Broccoli. Kumain ng gulay. Kumain ng hipon. Kumain ng gulay. Kumain ng hipon. Kumain ng gulay. Tama na. Bakit ang gulo-gulo? Deti, si Luho ang gumagawa ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya ngayon. Boss Lou, pakiusap. Nagkamali ako. Hindi ko alam na siya ang babae mo. Dapat alam mong siya ang babae ko. Kahit patayin mo ako, hindi ko magagawa yan. Ibigay mo sa akin ang ebidensya na inutusan ka ni Kinyin. Pagkatapos, sumuko ka na. Sabihin mo ang totoo sa pulis. Kapag may kulang na isang salita, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagsalita habang buhay. Kapag sumuko ako, tapos na ako. Boss Lou, maawa ka, palayain mo ako. Ang pagsuko mo ang paraan para mabuhay ka. Sech, susuko ako. Sasabihin ko ang totoo. Bilisan mo. Kailan ka pa naging ganyan, kabay? Kahit sumuko si Liu San. Hindi ba kayang ayusin ng pamilya Qin ang isang maliit na pulis? Sa ganitong paraan lang malalaman kung sino talaga ang aso ng pamilya Qin. Kapag isiniwalat niya si Kinyin, hindi siya palalampasin ni Kinyin. 3 ibon sa isang bato. Ang galing. Nagsisimula na akong maawa kay Suyan. Kapag ikaw ang nakatuto, huwag ganyan. Hindi na ako magsasalita. Ano ang susunod na gagawin? Siyempre, bibigyan natin si Kinyin ng malaking regalo. Nasu, kung walang problema sa pahayag, pakipirmahan po sa itaas. Walang problema. Miss Su, patawarin niyo po ako. Ako po ang may kasalanan. Patawarin niyo po ako. Kasalanan ko po lahat. Dapat lang po akong mamatay. Miss Su, nakikiusap po ako sa inyo. Miss Su. Paano niyo po siya nahuli? Siya mismo ang sumuko kagabi. At saka, Miss Su, sa susunod na mangyari ulit ito, dapat agad kayong mag-report sa pulis. Naiintindihan ko na po. Salamat po. Ayusin mo si Lisa. Huwag mong hayaang magsalita siya ng kung ano-ano. Ngayon, swerte ka. Kung hindi, Maliit na dilag. hoy, anong ginagawa mo? Ang bango mo. Bitawan mo ako. Halika na, huwag kang mahiya. Mas masakit ito kaysa sasampalin siya ng ilang beses. Mas magpapahiyap ito sa kanya. Nandidiri ako. Mabuti na lang at magkaibigan tayo, hindi magkaaway. Ano pa ang plano mo ngayon? Yui si Yan. Bilang MRS Lu sa pamilya Lu. Mga walang silbi.
Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin nyo. Tanggalin nyo ang video na yan. Saji, miss. Ang pulubing yan, si Suyan ang naghanap. Hindi kita palampasin. Miss, ang antique painting niyo po. Ilagay mo na lang dyan. Tita, naghanap akong tao. Para ayusin. Ang painting na yan para sa'yo. Talaga. Naku, maraming salamat, Xiaoyin. Ang mga babae talaga, detalyado mag-isip. Hindi tulad ng batang si Luho. Nga pala, Xiaoyin, nag-away ba kayo ni Ahu? Bakit niya pa dinala? Ang babaeng yon sa bahay ng Lu family. Opo, tita. Nagkaroon lang po kami ng kaunting hindi pagkakaintindihan. Tita, may oras po ba kayo sa makalawang hapon? Dadalahin ko po sa inyo ang painting. Tita, para po sa inyo to. Ngayon, talagang kailangan kong magpasalamat sa'yo. Xiaoyin, alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang painting na yan. Tita, balita ko. Dadalhin niya ho ang babaeng yon sa bahay. Nga, Xiaoyin, anong nangyari sa inyo ni Ahu? Tita, ang babaeng yon kumakapit kay Ahu. Dahil iniligtas niya ho ang tatay niya. Gusto niyang alagaan siya ni Ahu habang buhay. Pumirma na si Ahu sa kasunduan sa dibosyo. Pinipilit pa rin niyang sirain ang relasyon namin ni Ahu. Huwag kang mag-alala, Xiaoyin. Hindi ko hahayaang ang babaeng yan makapasok sa pamilya Lu. Sa linggo, hindi ba't dadalhin ni Luho ang babaeng yan sa pamilya Lu? Umunta ka rin doon. Medyo kinakabahan ako. Luho, medyo kinakabahan ako. Ayos lang, yan. Nandito lang ako. Huwag kang kabahan. Hindi ba't normal lang nadalhin ang kasintahan sa bahay? Nga pala, sa bahay namin, ang pangunahin ay ang tatay ko at ang tiyahin ko. Maaga kasing nawala ang nanay ko. Ang mga gawaing bahay, karaniwan ay ang tiyahin ko ang namamahala. Naiintindihan ko. Aho, nakabalik ka na pala. Family dinner ngayon. Bakit ka nagdala ng tagalabas? Tita, bakit siya nandito? Ako ang nag-imbita kay Xiaoyin. Ito nga pala si MS Su. Magandang araw po, tita. Tita, Ito ang regalo niyan yan para sa inyo. Sana magustuhan nyo. Xiaoyin, ikaw muna ang magtabi nito para sa akin. Gusto ko ito. Salamat. Aho, ang tatay mo ay naghihintay sa iyo sa library sa itaas. Mauna ka na, ako na ang bahala kay MS Su. Pupuntahan ko ang tatay ko. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Suyan, dahil lang sa tatay mo, kaya ka nakapasok sa bahay na ito. Kung gusto mong maging manugang ng pamilya Lu, isa lang ang pwede. Si Kinyin. Suyan, matagal ko nang sinabi sa'yo. Ang pamilya Lu ay hindi papayag sa kasal ninyo. Ayos lang. Basta gusto ni Luho. Tita, kung ayaw nyo akong pumunta, bakit hindi nyo na lang diretsong sabihin sa harap ni Luho? Ayaw ko lang sirain ang mood ni Aho. Di ba? Ganyan ka ba makipag-usap sa matatanda? Walang pinag-aralan. Tita, huwag po kayong magalit. Upo. Suyan, sa bahay, si Ahu ay respetado rin sa tita. Si tita ay may tuturing na nagpalaki kay Luho. Paano mo nagawa yan sa tita mo? Halika. Maghain kang saa sa tita mo para huminging tawad. Suyan, anong ibig mong sabihin? Siyan. Suyan, mabuti ang intensyon ko, pinapahingi kita ng tawad sa tita mo. Pero sinisiraan mo pa ako. Tita, ang painting mo, hindi ba ito ang paborito mong painting? Ang painting ko. Ayos ka lang ba, yan? Tita, anong nangyari? Sinira ni Suyan ang painting ko. Ito ang iniwan sa akin ng tiyo mo bago siya namatay. Aho, binuhusan niya ang painting ng tita mo. At sinisiraan pa ako. Hindi ko ginawa yan. Hindi gagawin ni Suyan yan. Naniniwala ko sa kanya. Aho, ako ang kamag-anak mo. Hindi ka naniniwala sa sarili mong tao, pero naniniwala ka sa iba. Ako ang dapat magtanong niyan sa'yo. Ita kita. Asawa ko si yan. May isang estranghero lang sa bahay na ito. Iyon ay siya. Aho, paano mo naman nasabi yan sa akin? Mayroon ba akong sinabing mali? Wala akong pakialam. Sinira niya ang painting ko. Dapat siyang managot. Yan, ako na ang bahala dito. Ayusin ko ang painting mo.
Tita, si Suyan, hindi pa nga siya kasal, ganyan na ang trato niya sa inyo. Paano pa kaya sa susunod? Mamaya, ipapakita ko sa kanya. Yan. Nasaktan ka ba? Ang painting ni tita, talaga bang maayos pa? Hindi mo na dapat inaalala yan. Unang beses ko pa lang dito sa bahay nyo. Nangyari na agad dito. Paano pa kaya sa susunod? Yan. Ang ibig mong sabihin, gusto mong madalas tayong bumalik dito. Hindi ko naman sinabi yan. Ang ganda. Ito ang iniwan sa akin ng nanay ko. Kung gayon, itago mo ng maayos. Ingatan mo. Ikaw ang magtago. Binata, handa na ang salusalo. Tara na, yan. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ipakilala ko lang. Siya ang taong pinakasalan ni Ahuo nang magalis siya sa pamilya niya at nagpakasal ng patago. MSU. MS Sue, ang galing mo talaga. Salamat sa papuri, Tio Apat. Kaya kayo, mas dapat ninyong malaman kung gaano kahalaga si Yan sa akin. Sino mang magkapahiya kay Yan. Huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo igalang. Sino mang magkapahiya kay Yan. Huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo igalang. Talaga? Paano kung ako? Siya si Suyan, asawa ko. Magandang araw, Tito Lu. Kanina lang, ang Tio Apat mo wala namang sinabing masama. Pero ikaw, ang laki ng galit mo. Gusto ko lang ipahayag ang aking saloobin. Sana hindi magalit si Tio Apa. Hindi po ako maglalakas loob. Tama yan. Lahat tayo ay pamilya. MS Sue, ang iyong ama ay nagligtas dahil kay Hu siya namatay. Sa madaling salita, si Hu talaga ang dahilan ng pagkamatay ng tatay mo. Kasi kung wala sa Hu, hindi sana mamatay ang tatay mo. Tama ba? Tatay, Hindi ako sa iyo nagtatanong. Sa kanya ako. Kung ganun nga, dapat sa Hu ang inis mo. Alagang malinaw ang pananaw ni Chusu. Suyan, hindi ko inakala na galit ka palagi kay Aho. Kaya mo siya pinapagawa ng libre. Sisira mo siya niyan. Tio Lu. Ang pagligtas ng tatay ko kay Luhu ay desisyon niya mismo. Bukod pa rito, kahit wala si Luhu, baka naman iba pa ang iligtas niya. Pangalawa, hindi naman humingi si Luhu na iligtas siyang tatay ko. Kaya hindi masasabi na si Luhu ang pumatay sa tatay ko. Sa katunayan, maayos niya akong inalagaan. Nagpapasalamat po ako. Mabuti. mukhang. Masaya si tatay sa sagot niya niyan. Tito Lu, huwag kang magpaloko sa kanya. Naalala ko. Family dinner ng pamilya Lu ngayon. Lahat ng narito ay may dugong Lu. MS Kin, kailan ka pa naging Lu? Alam ba ni Tito Kin? Aho. Dati ikaw ang pinakamahigpit sa patakaran. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Sige na. Amilia na tayo ngayon. Bayaw. May tanong ako. Gusto kong itanong sa'yo. Tanging ang pamilya Lu lang ang nakakaalam na kasal si Aho. Sa labas, iyon ay palaging itinago. Paano natin sasabihin sa Board of Directors? Dapat ba nating ipahayag ang pagkakakilanlan ni MSU? MSU. Hindi madaling maging MRS Lu. Na, anong klaseng sitwasyon ito? Tiyak na hindi papayag ang Board of Directors. Si Aho at ang pamilya Kin ay pumirma ng kooperasyon para sa laboratorio ng Jin. Pero ang sabi-sabi sa labas, ang pamilya Lu at pamilya Kin ay nagkakaisa para lumakas. At dahil dito, ang stock price ng Tengyu ay patuloy na tumataas. Pero ang Tengyu ay hindi kailanman nagpabulaan. Ngayon, Paano itong sitwasyon?
Kung bigla itong ipapahayag. Natatakot ako na hindi makaka-adjust si Yan. Kung dahan-dahan lang tayo. Sa hinaharap, lahat ng imitasyon ng pamilya Lu, si Yan ay dadalo bilang MRS Lu. Bigyan natin siya ng oras para makapag-adjust. Kaya ba niyang gampanan ang pagiging MRS Lu? Ang hinihingi ko lang ay, hindi dapat masira ang tenue dahil dito. Kaya ni Yan gampanan ang pagiging MRS Lu. Hindi pa nga ako MRS Lu ngayon. Huwag mong kalimutan, nasa akin pa rin ang divorce agreement. Alam ko, Yan. Hindi rin naman kita pinipili. Ang pamilya kasi ay hindi pa alam na naghiwalay na tayo. Kaya, sa harap ng pamilya, pwede ka bang magatuloy bilang MRS Lu? Huwag kang mag-alala. Sa ibang pagkakataon, hindi kita pipilitin. Kuya Jincheng, Bakit nasa kanya? Ang susi ng bahay mo. nasira kasi ang tubo sa bahay ko ngayon. Wala rin ako sa bahay ngayon. Hindi naman pwedeng pumunta sa bahay ko ang isang estranghero, di ba? Kaya pinakiusapan ko si Kuya Jincheng na tingnan. Naayos na. Hindi sinasadyang nasira ng repairman ang basurahan. Binilhan kita ng bago. Salamat, Kuya Jincheng. Yu Jincheng, alam mo ba kung bakit wala si Yan sa bahay ngayon? Dinala ko siya sa bahay ng mga Lu ngayon. Nagtatanong ba ako? Napala, Yan. Alam ko ang tungkol sa isang maliit na pagtitipon para sa mga buntis. Gusto mong pumunta? Sasama rin ako. Boss Lu. Sa oras na yon, huwag kang magsisi, ha? Bakit ka mag-isa? Dapat alam din mo mga lalaki ang mga bagay na ito. Paano kita alagaan ng maayos kung hindi? Tingnan mo yan. Ako na. Pareho sila. Sino sa atin ang susubok ngayon? Gino, umakyat kayo dito. Sige po, humiga muna kayo sa kama. Ito po ang 12 antas ng sakit sa panganganak na nararanasan ng isang buntis. Magsisimula po tayo sa pinakamagaan. Kung sa tingin nyo po ay hindi nyo na kaya, sabihin nyo lang po na itigil. Okay. Magsisimula na po tayo. Antas 1. Antas 2. Sage, antas 3. Mukhang kaya pa. Diretso na sa pinakamataas. Sigurado ka ba? Sigurado ka. Nabaliw ka na ba? Doktor, itigil niyo na. Yan. Bigla. Ayoko nang magkaanak ka. Boss Kin, nakita po ng mga tao natin si Luho at Suyan na pumunta sa ospital para sa isang pregnant women's seminar. Ano? Bakit sila pupunta sa isang pregnant women's seminar sa ospital? Ibig sabihin, Opo, MS Queen. Wala po akong nakitang anumang impormasyon ng check-up ni Suyan sa anumang ospital. sinasabi mo bang hindi siya buntis? May posibilidad, yan. Kung hindi siya buntis, bakit siya pupunta sa gathering ng mga buntis? May kakaiba to. Umunta ka sa bahay ni Suyan. Gawin mo to para sa akin. Saj po, Boss Kin. Sino po? Ako po ay mula sa Obgyn Clinic. May libreng check-up po kami para sa mga buntis. Kailangan nyo po ba? Ay, hindi na po. Okay lang yan. Kahit hindi buntis, pwede ring pumunta. Libre naman ang check-up eh. Kung lumabas na buntis kayo at magpa-deliver sa amin, may discount pa. Talagang hindi na po. Salamat na lang po. Hindi siya nagpadala. Diretso na sa susunod na plano.
kung buntis talaga siya. Hindi pwedeng hayaan na mabuhay ang bata to. Tita, birthday ni MRS Wang ngayong gabi, di ba? Pupunta rin ba si Suyan? Nga, Hindi ba sinabi ni Aho noon na sa lahat ng handaan ng pamilya Lu, kailangan niyang pumunta? Itong si MRS Wang, sino ba talaga siya? Wala naman siyang background. Naging mayaman lang siya dahil sa anak niya. Kung hindi lang sana kaunti ang lalaki sa pamilya Wang, hindi sana nila siya pinapasok sa bahay. Hindi mo ba alam, sa mga mayayamang pamilya tulad namin, gaano kahalaga ang mga anak? Tita, kailangan mo akong tulungan ngayong gabi. Sino po ito? Ipakilala ko kayo sa lahat. Siya ang asawa ni Luho. Ano? Kinasal na si Boss Lu. Kailan pa? Nga. Wala akong narinig tungkol dyan. Sino ba ang babaeng ito? Ang galing naman niya, nalampasan pa niya si Emma Kin. Hindi ko po kayang tapatan si MS Suyan. Suyan. Bakit hindi mo nalang ipakilala ang sarili mo sa lahat at ang iyong pamilya? Talaga, ngayon lang ako nakakita ng taong kayang talunin si MS Kin. MS Su, anong negosyo ang pinapatakbo ng pamilya mo? Apelyidong Su. Baka naman anak ni Bosso ng Huanyo. Hindi. Ang anak ni Boss Su ng Huanyu, nakita ko na. MS Su, huwag ka nang magpakumbaba. Ang taong napangasawa ni Luho, paano naman siya magiging ordinaryong tao? MS Sue, sa tingin mo ba hindi kami karapat-dapat malaman? Ang pamilya ba ni MS Su ay? Iyong bagong umangat sa posisyon? Parang aplidong sunga. Naku po. Kung sa sinaunang panahon, si MS Su ay may katayuan ng isang prinsesa, di ba? Huwag na kayong manghula. Suyan, ikaw na ang magsabi. Hindi ko kayang sabihin. May-ari kaming supermarket. May-ari ng supermarket. Anong chain? Nga. Maganda rin ang chain supermarket. Para mapansin ng pamilya Lu, baka naman may malaking potential siya. Ang amin ay yung pinaka-ordinaryong Fuyuan supermarket sa Bakuran. Anong pinagpapanggap mo? Akala mo ba'y isa kang dalagang mayaman? Ay nako, ang bida ngayon ay si MRS Wang. Hindi si Suyan. Huwag kayong magkamali. MS Su, sige na po. May iba pa akong kailangang asikasuhin. MS Kim, paano naman iwan ni Luho ang isang babaeng tulad mo para sa ganoong klaseng babae? Ang babaeng yon, hindi man lang siya kasing ganda ng isang hibla ng buhok mo. Hindi ko rin alam kung paano niya nilandi si Luho. Siya na lang ang gusto ni Luho. Nakapaggataka nga. Baka naman, buntis siya. Ano? Sa totoo lang. Ako noon, dahil din sa pagbubuntis ka nakapagpakasal ako sa pamilya Wang. Kaya pala noong una niyang makita ka, wala siyang respeto sa'yo. Buntis pala siya. Sige na. Halika, kain tayo ng cake. MRS Wang. Kailangan mong hipan ng kandila sa birthday mo. Andaan, patayin ng ilaw. Ay, MS Cheng, bakit ka naman ganyan kawalang ingat? Bakit ka nadapa? hindi ako nadapa mag-isa. May nagtadyak sa akin. Kaya, Sino ba ang ganyan kamasama? Nakita mo ba ng malinaw? Okay lang. Tutulungan ka namin. Sobrang dilim kasi. Wala akong nakita. Hindi mo nga nakita. may naramdaman ka naman, di ba? Si Miss Suyan. Sa kanan ko, mesa lang naman. Siya ang nakatayo sa kaliwa ko. Siya talaga yon. Hindi ako. Hindi kita tinadyakan. Ikaw talaga yon. Hindi nga kita kilala. Bakit kita sasaktan? Sino ba ang makakaalam? Sa mga katulad mo. Baka naman nainggit ka. Baka, gusto mong sirain ang birthday party ni MRS Wang. Miss Suyan, inimbita kita dahil sa pamilya Lu. Kaya ka nandito. Hindi mo lang sinira ang party ko. Nasugatan pa niya si Miss Jeng. Paano mo ito ayusin? Bakit ako ang sisihin dahil lang sa sinabi niya? Saan ang ebidensya? Ginang Ho, ikaw ay nakatatanda sa pamilya Lu. Ano nang gagawin mo? 8. Huwag mo naman sanang kampihan siya dahil lang siya. Suyan. Aminin mo na lang. Nakita mo na ang nangyari. Hindi talaga kita matutulungan. MS Zheng, mukhang hindi ka naman nasaktan. Bakit hindi na lang mag-sorry si Suyan sa'yo?
Hindi naman ako ang may kasalanan. Bakit ako magsusorry? Gusto kong lumuhod ka at mag-sorry sa akin. Impossible. Impossible. Ayos ka lang ba? Hindi ako ang nagpatid sa kanya. Sino ang nagpapaluhod kay Suyan para mag-sorry? Aho, Ikaw. Hindi. hindi ako. Si MS Sheng. Boss Lu, Sabi mo, pinatid ka ni Suyan. baka nagkamali ka lang. Nagkamali. Amaras Lu, patawad. Mali ang aking hinala sa inyo. Patawad. Ang paghingi ng tawad. Dapat may sinseridad. Patawad, Amaras Lu. Pakiusap, patawarin niyo ako. Boss Wang. Ang kaarawan ni Emares Wang ay ikaw ang paulit-ulit na nagmakaawa sa pamilya Lu para makapunta. Akala ko, pagdating ni Emares Lu, siya ang magiging panauhing pandangal. Masyado pala akong nag-assume. Mukhang. Hindi na tayo makakapag-cooperate. Kasalanan mo lahat. MY dear. Yan. Bakit? Nagdulot ba akong gulo sa'yo? Dapat mong sabihin, sila ang gumulo sa'yo. Sila ang magkakaproblema. Nandito ako. Hindi mo kailangang mag-alala sa anumang gulo. Kahit meron, ako ang ayos. Talaga? Naman. Huwag kang mag-alala, yan. Hello, ang mga pangunahing miyembro ng Jin Lab Team ay matagal nang hindi masaya. Ang pagiging dominante at mapang-api ng pamilya Qin, sa panig ko, nakagawa na ako ng puwang. Bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Bilisan mo. Boss Lu, matagal ka ng diborsyado at nagpakasal ka pa sa isang babaeng walang pinagmulan. Ano ang maitutulong nito sa tenyo? Inanunsyo na namin ang pakikipagtulungan sa laboratorio ng pamilya Qin. Sa hinaharap kapag nagpakasal ka kay MS Queen. Ang halaga ng Tenyu ngayon ay maaring tumaas ng 3 bises. Kahit hindi mo gusto si MS Kin, sino pa ba ang may ganitong pamilya na karapat-dapat kay Boss Lu? Nga. At narinig ko, kahapon sa birthday party ni Emares Wang, itong si Emares Lu ay nagdulot ng maraming gulo. Sino ang nagsabi niyan? Sa nangyari kahapon, ang asawa ko ang biktima. Bukod pa rito, ang Tengyu at ang pakikipagtulungan sa genetic medicine ay hindi magkakaroon ng problema. Mama, sa wakas nakabalik ka na. Kung hindi ka pa bumalik, ang anak mo ay mamamatay na sa pambubuli. Sige na. Sino ba ang mga ngahas na apihin ka? Hindi ka ba inaalagaan ni Ahu? Halos mabaliw na siya sa babaeng yan. Ang tungkol sa babaeng yon, narinig ko na. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Luhu. Ngayon, ang Tengyue at ang Gene Research Laboratory ng pamilya namin ay nagtutulungan. Kung magpakasal ako sa pamilya Lu, ang pamilya nila at ang pamilya namin ay mas magkakaroon ng pag-unlad. Medyo kakaiba nga ang sinasabi mo. Ang pagpopondo ng Tengyu ngayon ay hindi para sa malaking pag-unlad ng laboratorio sa mga proyekto na matagal nang matagumpay, kundi para sa gene therapy, para sa hemophilia. Ang maliit na proyektong ito ay binibigyan nila ng malaking pansin. Bakit? Sabi ni Luhuo, ang gastos sa paggamot ng sakit na ito ay napakalaki. Kailangan ng milyon-milyong dolyar sa bawat kaso. Pero kumpara sa perang inilalagay, hindi ito isang kapaki-pakinabang na negosyo. Ma, baka may kinalaman ito sa babaeng yon? Kailangan kong alamin ang totoo. Kung kayang itago ni Luhuo ang mga record ng prenatal check-up ni Suyan, tiyak na kaya rin niyang itago iba pang impormasyon ni Suyan. Kung si Suyan ang may hemophilia, mula ngayon, subaybayan niyo si Suyan ng 24 oras. Lalo na kapag pumupunta siya sa ospital. Tayat ka nga. Pero malusog naman ang bata. Isa ka sa mga hindi ganong halata ang pagbubuntis. Mas madali kang makakabawi pagkatapos manganak kaysa sa iba. Basta't ligtas at malusog siya, ayos na. Bakit sugatan ang kamay mo? Hindi ko sinasadyang magasgasan kaninang umaga. Hindi. May problema. Hindi ko sinasadyang magasgasan kaninang umaga.
Bakit, may problema ba? Kaninang umaga, naalala mo pa ba kung anong oras ka nasugatan? Mga alas 9 siguro. 5 oras na ang nakalipas. Sa normal na sitwasyon, dapat gumaling na ang suga. Ayos lang ako, di ba? Nasa espesyal kang kondisyon na yon. Matagal nang nakalantad ang sugat mo. Mas mabuting magpa-check up ka. Psych. Hello, Dr. Yu, Lumabas na ang resulta ng test ni Mesu. may hemophilia siya. Kapag nanganak siya, maaring mapanganib ang buhay niya. Kuya Jincheng, may kailangan ka ba sa akin? yan. Barado kasi ang banyo ko. Pwede ko bang gamitin ang banyo nyo? Naman, dito po. So yan. Bakit ang payat mo? Nagpa-medical check-up ka na ba, Deti? Maari kang magkaroon ng malnutrisyon yan. Siyempre naman, Kuya Jincheng. Huwag kang mag-alala. Malakas na malakas ang katawan ko. Deti, si Luho rin ang kasama mo sa check-up. Bakit, Kuya Jincheng? Wala. Natatakot lang ako na hindi kanya maalagaan ng maayos. Kuya Jincheng, hindi ka ba pupunta sa banyo? Eh. Hindi kaya dahil nandito ako, nahihiya ka? Alis na lang ako. Hindi. Sa susunod na lang. Hindi ko inakala na darating ang araw na si Yaryu ay makikipagkita sa akin ng mag-isa. Dahil kay Yan. Maliban sa mga bagay tungkol kay Yan, may iba pa ba tayong pag-usapan? Tama nga. Anong nangyari kay Yan? Alam mo bang may hemophilia siya? Pinabuntis mo siya. Mamamatay siya niyan. Alam mo ba yan? Aksidente lang ang pagbubuntis. Aksidente. Sapat na ba ang sabihing aksidente lang? Paano na siya? May solusyon na ako. Anong solusyon? Gene therapy. Gamit ang viral vector, ipapasok ang normal na clotting factor sa katawan ni Yan. Upang ang kanyang sariling cells ay patuloy na gumagawa ng clotting factor para sa pangmatagalang paghinto ng pagdurugo. Wala nang ibang paraan kundi ito. Sa ngayon, lihim pa ito. Kaya ako nakipag-partner sa Gen Lab ng pamilya Qin dahil dito rin. Wala pang 8 buwan ang pagbubuntis ni Yan. Paano kung may mangyaring aksidente sa pagitan? Ano ang gagawin? Ma. Tama nga ang hinala ko. Si Suyan may hemophilia. Kaya pala pinili ni Luho ang direksyong to. Ma, hindi natin siya pwedeng hayaang magtagumpay. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong dumalo bukas sa exchange meeting ng Gen Medical Industry, babalik na ako sa laboratorio. Sa oras na yon, maghahanap ako ng pagkakataon para ipagpaliban ang proyektong ito. Aho? Bakit ka nandito? Afo, Bakit hindi mo ako mahal? Ano bang kulang sa akin? Hindi ako nakikipag-usat sa lasing. Awiin ka na lang ng waiter. Hindi ako uwi. Aho. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Ayoko nang malaman. Kinyin. Kasal na ako. Si Suyan lang ang mahal ko. Hindi ka pwedeng magmahal ng iba. Ako lang ang dapat mong mahalin. Alam mo ba yan? Kinyin. Hinding-hindi kita mamahalin sa buong buhay ko. Sumuko ka na. Aho. Hindi mo na siya pwedeng mahalin. May sakit siya. Malapit na siyang mamatay. Ano pa ang alam mo? Basta pumayag kang magpakasal sa akin. Hindi ko na siya guguluhin. At saka, pahihirapan ko pa ang nanay ko. Ano? Kinyin. Sa puso ko, hindi ka karapat-dapat banggitin ang pangalan ni Suyan. Habang nandito ako, poprotektahan ko siya habang buhay. Pagsisisihan mo ito Kahapon, ang King Gen Laboratory. ay biglang nagkaroon ng panloob na pagbabago. Ang pinunong Pinky Laboratory, si MS Tsujami. Paano nangyari ito?
Nasaan ang nanay ko? Kumusta na siya ngayon? Miss, bagamat walang malay ang ginang, lahat ng vital signs niya ay maayos. Luho, pagbabayaran mo ito. Sino yan? Para sa delivery, pakipirmahan po. Wala naman akong binili. Baka nagkamali kang padala? Ayon sa order, binili ito ng isang nagngangalang Lu. At dito ang address. Darating na. Ibigay mo sa akin. Nagsisimula na ang laro. Malalaman mo rin agad ang mga patakaran ng laro ko. Kinyin, ano ang gusto mo? Pwede nating pag-usapan ang lahat. Huwag mong saktan siya niyan. Sarge, Luho, gusto kong, sa loob ng 3 araw, ipahayag mo sa media ang kasal natin. Kinyin, Pagkatapos ng 3 araw, kasal na natin. Kinyin, pakawalan mo na siya niyan ngayon. Maari kong garantiyahan na ang mga pamilya Kin sa Hong ay hindi maapektuhan. Hindi ka rin pananagutin. Basta pagkatapos nito, hindi ka nababalik sa mainland. Luho, dapat mong malaman, nasa akin ang kapangyarihan ngayon. Say, pwede. Agad kong ipapaalam sa lahat ng media ang kasal. Pero 3 araw lang. Parang hindi kakayanin ang kasal. Luho, alam ko ang kakayahan ng pamilya Lu. Gusto mo lang magpatagal. Kung hindi sapat ang 3 araw, kung ganun 2 araw. Babalaan kita. Huwag na huwag kang tatawag ng pulis. Kung mahuhuli ako, siya. Mamamatay. Say, pumapayag ako. Pero kailangan mong ipadala sa akin ang video ni Suyan na buhay pa. Iyan ang batayan ng ating negosasyon. Sarge, hindi mo ba alam? Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Ako ang dapat na pinakasalan niya. At ako rin ang dapat na magbibigay sa kanya ng anak. Kinyin, tumigil ka na. Hindi mo kailangang sirain ang buong buhay mo para sa isang lalaking. Hindi ka naman mahal, di ba? Hindi! Si Luhu ay akin. Huwag! Pakiusap, hayaan mo ang bata. Pakiusap. Hindi ko hahayaang mabuhay ang salot na yan. Huwag. May hemophilia siya. Ano kung magkaroon siya ng matinding pagdurugo dahil sa pagkalaglag? Hindi siya pwedeng. Bago ang kasal namin ni Luho. Walang kasalanan ang bata. Huwag kang lumapit. Pakiusap. Huwag kang lumapit. Maari po bang malaman kung paano sina Boss Lu at ang panganay na ginang ng King, si Kinyin, ay biglang nagpasya na magpakasal. Ang King ay dumanas na matinding pagkalugi kamakailan at kasalukuyan itong nasa yugto ng muling pagsasayos. Ang pagisang dibdib ng pamilya Lu at Kin ay kumakatawan sa Tengyu upang maging suporta ng King sa hinaharap. Ang kasal ay isang masayang okasyon. Bakit parang hindi masaya si Boss Lu? Ang biglaang anunsyo ng kasal ay may iba pa bang nakatagong dahilan? Kuya Ho, Nahanap na ba ang lokasyon ni Kinyin? hindi pa. Bagong numero ang ginagamit ni Kinyin. Nang sinundan namin ang huling signal, nang makarating kami doon, wala na siya. Kuya Ho, ang kasal talaga bang itutuloy pa? Ito lang ang paraan para lumabas si Kinyin. Hello. Aho, kumusta ang paghahanda sa kasal? Kasalukuyan akong ikinakasal. Talaga ho? Hinihintay kita sa underground parking. Bilisan mo na. Nasaan si Suyan? Tinatanong kita, nasaan si Suyan? Aho, ngayon ang araw ng kasal natin. Paano mo naman mababanggit ang ibang babae? Sabi mo, kapag pumayag akong pakasalan ka, sasabihin mo sa akin kung nasaan si Suyan. Si Suyan? Hinding-hindi mo na siya makikita.
At hinding-hindi ka na rin makakasama niya. Haha. State AA 6,606. Aho. Magkasama tayong mamatay. Kapag namatay ka, hindi mo na ako kamumuhian. Mamahalin mo na ako. Inumin mo itong lason. At sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Sabihin mo muna sa akin. Huwag kang mag-atubili. Hindi siya magtatagal. Abandoned Warehouse, 49 Southeast Road. Aho! Magkasama na tayo habang buhay. Pagkalipas ng isang taon, Hindi ba maganda? Pinagsisisihan ko talaga. Hindi kita napasuot ng wedding gown ng mas maaga. Hindi pa huli ang lahat. Aho, Ha? hindi ba ako nananaginip? Hindi. Tapos na ang lahat. Kumusta si Suyan? Nakalagpas na siya sa kritikal na panahon. Huwag kang mag-alala. Ang operasyon ni MSU para sa gene therapy ay matagumpay. Ang bata. Ang beta. Hindi nailigtas ang bata. Sa totoo lang, bago ang gene therapy, malaki ang posibilidad na hindi magiging malusog ang magiging anak ninyo. Pareho kayong mahinang gayon. Kapag bumiti na ang pakiramdam mo, saka mo siya puntahan. Huwag kang mag-alala. Pareho pa kayong bata. Kapag gumaling na ang katawan niya, ang magiging anak ninyo sa hinaharap ay mas magiging malusog. Seg. Yan. Bakit? Kailangan ba nating kumunta sa ospital? Ayos lang ako. Sa totoo lang, Buntis ako.